Network Entertainment. Kuda ng kuda, sila'y di mapigilan. Talak ng talak, di rin mapagsabihan. Kaya yan na, ginawa ng podcast, ang Tambalan. Hey! Tambalan na! Welcome to another episode of the Tambalan Podcast! May podcast ang Tambalan? Yes! More than 100 episode and now on our third year. Year 3 na pala ng Tambalan Podcast. So, dun sa mga naghahangad, nabilisan naman namin ang upload ba o download? Bilisan nyo yung pagbibigay ng pera sa amin. Para damihan namin yung episodes. Ano man ang tawag, upload or download, di ba? O basta, hopefully. Stream ng stream para ayan, makita. correct. Para mapunta kami sa charts. Ganun. Yan tayo. Sinasabi nyo gusto nyo yung Tambalan Podcast pero never kami napunta sa top rating. Anyways, ayan na. Ang episode na ito ay tungkol sa mga pagbabago o changes. Anong klaseng pagbabago ba ito? Changes in my life and I'll never Ay, ako meron. Meron din akong entry. Ka? Meron akong entry. Title lang pala, Constant Change. Hello! Wala na lang pala akong entry. Umpisa na lang pala natin yung kwento ng Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang po ako sa pangalang Callie, 33 years old, at isa sa napakaraming tambalanista na bilib sa inyo. Tingin ko po kasi ang dami po ninyong alam sa buhay. Sumulat po ako dahil binabagabag ako ng kasalanang nagawa ko dati. Baka po sakaling kapag naibahagi ko sa inyo, gumaan ang pakiramdam ko. Naisipan ko din pong i-share para magsilbing aral sa mga kapwa ko, tambalanista. 18 years old pa lang po ako at first year college nang aksidenteng mabuntis ng boyfriend ko. Dahil hindi pa naman po ako sigurado sa boyfriend ko at sa sobrang takot ko sa mga magulang ko at mga kapatid, uminom po ako ng pampalaglag. 2 buwan na po ang bata noon sa sinapupunan ko. Hindi na po ako nagparaspa pagkatapos. Makalipas lang ang ilang linggo, naghiwalay kami ng boyfriend ko. Taong 2017 po nang magpakasal ako. 27 years old na po ako noon. 8 taon na po kaming kasal ng asawa ko at wala na ako sa kalendaryo pero hindi pa din kami nagkakaanak. Ilang beses na po kaming nagpatingin sa doktor pero wala naman pong makitang problem sa aming mag-asawa. Nagpaalaga na din po ako sa OB pero wala din. Gustong-gusto na po naming magkaanak kaya lagi po namin pinagdarasal. Pero hanggang ngayon, hindi pa din binibigay. Nape-pressure na din po kami kasi lagi kaming tinatanong ng mga kaibigan at pamilya namin kung kailan kami magkakaanak. Lagi kaming tinatanong kung nakabuo na daw ba kami. Tumatanda na din po kasi ang mga magulang namin at pangarap namin silang mabigyan ng apo bago sila mawala. Tambalan, sa pinagdaraanan kong ito, hindi ko maiwasang isipin yung kasalanang nagawa ko nung 18 years old ako. Karma kaya ito? Pinarurusahan kaya ako ng Diyos? Hindi kaya dahil minsang kinitil ko ang buhay sa sinapupunan ko, kaya hindi na ako mabiyayaang muli ng supling? Lubos ako nagsisisi sa nagawa ko, Tambalan. Taos puso. Kaso hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Ano po kaya ang pwede ko pong gawin? Hirap na po ako sa dalahing ito ng konsensya ko.
ang inyong tambalanista, Callie. Hi, Callie! Wait lang ha, text ko si Lord. Ask ko siya. Charot. Okay natin mag-reply. Oo, ask pag hindi ko siya siya. busy today. Kung balita ko kahapon, may mga kausap si Lord na mga kabit eh. So, medyo madami. So, di ko sure kung may time. Charot, diba? Kasi, alam mo sa madaling salita, hindi namin masasagot yan. I mean, yung mga questions mo na hindi kaya dahil kinitil ko ang buhay ng nasa sinapupunan na when you were 18, ganyan, kaya ngayon ito po ay karma. Hindi namin talaga masagot yung mga tanong na yan, 'di ba? And ang masasabi ko, sabi mo nga 'di ba, humingi ka na ng tawad at taus-puso mong pinagsisisihan ng lahat, and God is always forgiving. Yun lang, yun yung sure ako. Kung karma man ito, hindi ako yung magsasabi sa iyo na, "Oy, oo nga girl." 'Di ba? Kasi anong karapatan ko, 'di ba? Well, I don't have that right. I don't have that power. I mean, tsaka wala akong knowledge about it tungkol sa mga karma na 'yan. Talagang sadyang siguro may mga bagay kasi hindi pa agad binibigay. Hindi pa naman siguro end of it. Ako naniniwala kasi ako na ang mundo kasi natin ay high-tech na. Kaya recently nga meron sa akin kumausap na pressure na siya kasi wala na nga daw sa kalendaryo, ganyan. Tapos baka hindi na gumana yung ovaryo, mga ganun. Ako naman naniniwala kasi ako na yun nga, high-tech na nga ang mga bagay-bagay. So mas meron na po tayong access sa matitinding mga siyensya, ganun, 'di ba? Yung mga dapang-dapa nga yung ilong aristokrata na ngayon, 'di ba? Parang tinalo pa nga yung parot. Correct, 'di ba? Taas-taas talaga, 'di ba? So wala nang imposible. Ganon. At lalo, I mean, masasabi natin nga kahit papaano wala na rin masyadong imposible sa science, pero ang sure, walang imposible sa Diyos. Yun nga lang talaga, our time is not the Lord's time. At talagang ganun kasi, 'di ba? Patience is never our virtue. Kaya nga laging sinasabi, patience is a virtue, 'di ba? Hindi natin virtue kasi gusto natin kapag ka nagdasal tayo, maibigay agad. Nagmamadali talaga tayo. Parang ganun talaga pag may hinihiling tayo, parang ang haba ng waiting period. Pero kung tiningnan mo, ang waiting period mo pala 2 weeks pa lang pala nakalipas. Pero parang feeling mo, ang haba ng panahon. Kasi nga, hindi tayo marunong maghintay. So, I wouldn't say na porke lumagpas ka na ng kalendaryo, ibig sabihin, it's the end of it, na wala pang pag-asa. Ako, lagi kong kunikwento to, I got pregnant at 33 sa first, tapos yung second 38, parehas na normal pregnancy, parehas na normal delivery, walang halong siyensya, 'di ba? Ano lang, talagang sandamukal na dasal at saka sandamukal na eme, ganun talaga. Syempre, hindi naman bubuo yun kung walang eme, rot, 'di ba? Ganun, pakyawin mo kaya, na. Diba? Sabi nga, ang proseso naman ng paggawa ng anak ay masaya. Diba? So, sagarin mo na. Totoo. I-enjoy mo na. Correct, diba? Yung mga ganun, it still has to be enjoyable for both of you. Ganon. Tapos, yun nga, ano ba naman yung ginagawa ng mga siyensya ngayon? Bakit hindi pwede namang itry? Tapos ngayon, kung hindi pa talaga ibinibigay, baka may ibang baby kayo. Diba? Parang ganon. Parang, kaya pala hindi binigay sa amin kasi ang meant to be for us na mag-asawa, meron kaming baby na negosyo, na itong negosyo na ito ay bubuhay sa sandamukal na tao. So, hindi lang isang baby pala ang binuhay, sandamukal na pamilya pala, may ganun pala. Diba? Kasi magbabago talaga lahat kapag ka nagkaroon ka na ng Junakis. Magbabago lahat ng schedule. Ay, hindi na mabubuo yung negosyo na. Yung mga ganun ba? Merong mga dahilan kung bakit nangyayari. Totoo yun. Maaring sa ngayon hindi nyo pa nakikita yung dahilan. Yes. Pero paniwalaan mo lang. Maganda kasi yung quotation na yun. Napakasimple pero very, ang tawag dito. Very true, lalo at walang halong eklavu. Impactful. May impact talaga yun Everything happens for a reason. Again, mahirap intindihin pero totoo yun. So darating yung panahon na maintindihan mo bakit ito nangyayari sa'yo. Depende sa perspective mo. Kung sa tingin mo ito ay karma, then paano nga ba ako? Paano nga ba Babawi? ako? Makakabawi kay Lord sa atraso. Parang kunyari,
may utang ako sa iyo, maatraso ako sa iyo. Paano ako makabawi? Makipag-usap ka kay Lord. Paano ako makakabawi? Turuan mo ako na makabawi sa iyo. 'Di ba? Ano yung acts of na pwede kong gawin para makabawi? 'Di ba? Para kung halimbawa ikaw ay Catholic, 'di ba? Sasabihin, tas nag-confession, sasabihin ganito yung gagawin, ganito yung dadasalin. Ano ba yung mga ganyang camera? Depende. Depende sa perspective mo. Halimbawa, may atraso ka sa asawa mo, 'di ba? Magsusorry ka. So papaano? What do you want me to do? What do you want me to do to make it up to you? To make it up to you. Ganon. Ikaw, ikanta mo ba? Diba? Ganon ba ang gagawin? Ganun, di ba, kunyari, may atraso ka sa kaaway. Ito sa pagpalagay sa asawa, hindi ba gagawa ka ng paraan para makuha ulit yung loob niya? Para lumambing. Totoo. So in the same way, kung ang tingin mo ay ganun kung yun ang POV mo, karma, then gawa ka ng paraan para makabawi ka. Para bumalik ulit yung good karma, yung positive energy. Kung parang yun yung feeling mo na ano nangyayari sa'yo ngayon. Kasi kami, hindi namin para sabihin na, ay sure na girl. Hindi. Diba? Pero kung ikaw parang, yun yung guilt feeling na yun nagpapabigat at yun yung dahilan kung bakit nakakadagdag pa yan sa pressure at stress ka, hindi rin lalo makabuo, then maybe you can do something about it. Ang sabi sa akin ng isang kaibigan kong spiritual director, Tara, hindi lang mga saksak gang members. Hindi lang medical director, hospital director, movie director, hindi lang yun, partner. Spiritual director. Yes, tsaka yun nga, hindi lang agaw cellphone gang members ang mga friendly, di ba? May mga kinakausap din tayong spiritual director. Sometimes, ang pwedeng gawin, bukod sa prayer, ay actual acts of kindness. 'Di ba? So ano ba yung mga actual acts of kindness? So kung di mo alam, baka hindi mo pa ginagawa. 'Di ba? Baka gano'n. At madali lang naman yun yung mga literal na pagtulong, paggawa ng mabuti, 'di ba? Yun yung sinabi niya na sasabayan mo siya ng yung pagdarasal mo, sasabayan mo ng paggawa ng kabutihan para sa ibang tao. Ako naniniwala ako doon. Totoo yun, na malaking pambawi yung acts of kindness. Yes. Meron akong kakilala ganun din, alam niya nagkaroon siya ng atraso sa kapwa niya. Syempre, yung pagkakaroon ng pagkakasala niya sa kapwa niya ay kasalanan din sa Diyos. So may atraso din siya kay Lord. Yes. So sabi niya, alam ko malaki, Lord, yung nagawa ko sa taong ito. Pero paano siya bumawi? Naging servant siya ng church. Yan. Oo, talaga makita mo regular yung mga pagsama niya sa mga activities ng church. Meron siya mga outreach programs. Yan. Ang bait-bait niya. And totoo, yung konsensya, kagaya ng nararamdaman mo, 'di ba? Your conscience keeps on telling you na there's something wrong. Nagigilty ka, may mali sa ginawa mo. Nabawasan yung guilt feeling niya na parang Lord, ito na ba yung sinasabi mo sa akin na paraan para makabawi ako sa iyo? Naging servant siya ng simbahan. Nice. At sobrang talaga, nagkaroon ng 360 degrees na pagbabago na hindi mo akalain, kasi totoo din naman habang nabubuhay po ang tao, mga kaibigan, may chance na magbago. Totoo yun. 'Di ba? Kung dati alam mo sa sarili mo na ang dami mong ginawang masama, pwede ka pang magkaroon ng pagbabago. Yun yung binibigay sa atin ni Lord na chances. Kaya nga, diba? So, maximize that chances. Yes. Utilize those opportunities na makapagbago ka, na makagawa ng mabuti. So, true lalo pala talaga na ang masamang damo matagal mamatay. Kasi bibigyan ka palagi ng tsansa na gumawa ng mabuti. If that is your POV. Kaya pala hindi ako mamatay-matay kasi kailangan gumawa pa pala ako ng acts of kindness. Kasi diba? Pag hindi mo siya POV, patuloy ka lang mabubuhay at gagawa ng masama. Diba? Pero kung ang naging POV, ay, ang dami ko pala naging atraso sa ibang tao. Teka, this time, itong araw na to, gagamitin ko naman yung araw na ito para gumawa ng mabuti, para makabawi sa mga taong pinagka-atrasuhan ko. At the same time, makabawi na rin ako kay Lord. Tsaka magandang magandang parang dagdag kaalaman. Minsan kasi ang iniisip lang natin, dadasal lang. Hindi lang hindi natin sinasabi na lang ang pagdadasal. No. Kasi talaga should be coupled with actions. Ano siya talaga, prayer is very, very powerful. Pero mas maganda kung sasabayan mo talaga siya ng acts of kindness. Yes. Kasi parang namang simba. Pero paglabas, chika, marites. Ay, naman, daming ganyan na pasimba-simba pa. Correct. Bulok naman ng bunganga. Diba? Totoo.
Simba pagkatapos mag-praise and worship. Oo. Paglabas, nako, win-worship yung kinakasama kasi siya'y kabit. Asan yung acts of kindness doon, Chi? Oo, niloloko mo lang yung sarili mo pagka ganon. O kaya desal, simba, ganyan, 'di ba? Pero kung magkakaroon ng award na pinakamadamot ng dekada, siya 'yun. Hindi wala man lang generosity na kahit kaunti man lang sa puso, 'di ba? At maraming ganong tao, hindi sila aware, or tayo sama na natin yung mga sarili natin para hindi tayo hugas kamay. 'Di ba? Ako hindi ako aware dati na kailangan mo siyang hindi ibig sabihin na meron kang literal na dapat gawin rin for others. Parang ganun. Parang importante sa akin, dinasal ko na ito. Gets nyo po. Hindi natin sinasabing nilalang natin ha. Diba? Pero may maganda yung may dagdag na gagawin kang kabutihan para sa ibang tao. Correct. Pandagdag bawi. Yung kaninang literal na example natin or mas mababaw na example, pag may kaaway mo yung asawa mo, di ba't gagawa ka ng paraan para masuyo siya ulit? Oo. Lalambingin mo. Ganon. Gagawa ka ng mabuti. Gagawa ka ng mga bagay ng lahat na magugustuhan niya. True. Pagsisilbihan mo, lilibre mo. Yung hindi sasama yung loob niya. Para makabawi. Yes. In the same way, you serve the Lord. Bagay na magugustuhan niya. Oo. Kung ano mang paraan hindi, wala namang pwerasahan na biglang, mamaya katabi mo na yung pari. Alam mo, parang nandun ka na lang lagi. Ayaw mo umalis kay Father. Correct, diba? Hindi. There are many ways to serve the Lord. So, pwede mong hanapin yun. Yun yung sa tingin namin makikita para gumaan yung guilty feeling, yung guilt mo na that's wearing you down, na maaaring dahilan din as a doctor for today, maybe the reason why there are so many stress hormones in your body. Charet! It's because of that guilt feeling that, pwede na nating, keeps lurking around your brain. The corners of your brain. Para matalino, hindi lang the brain. The corners of the brain. How many corners of the brain? 68. Bakit? Square ba yung brain? Hindi naman, di ba? Di ba? Tsaka, basta yung sa akin 68. Kung sa inyo hindi 68, iba-iba tayo. That's why we are unique. I know, magpa-MRI kasi kayo, di ba? Kami lang mga nakapag-MRI ang nakakaalam na 68 ang corners ng brain namin. Sarap. Direk, yan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, plus sa saya! Keep it fun. Game responsibly. Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. So sana kami ay nakatulong sa iyo kahit papaano na gumaan ang iyong kalooban. Pwede din nating mas lalong pag-usapan ito sa ating podcast. Yan, pwede din. And we hope that maging kampante at magaan na rin ang iyong kalooban soon. Sa pagpapatuloy ng ating podcast, yun lang. Dati rin partner, hindi ko naisip na, kailangan pala parang yung pag nagdadasal ako, lalo kung meron akong pinagdadasal, meron palang kaakibat na kunyari works of charity, ganyan, or may ganun pala siyang partner, hindi lang pala prayer. Pero hindi natin nilalang yung prayer ha. Talagang laging talagang may kaakibat siya nagawa. Hindi pwedeng dasal salita, lang. salita tas walang kasamang gawa. Correct. Yan. Yung sinasabi natin na kailangan maging aware ka. You have to be self-aware of the good things that you do, and you have to also be aware of the bad things that you do. Kasi minsan, akala natin, kunyari, palasimba tayo, mabait na tayo. Kino-conclude natin na porke palasimba ang isang tao, ay mabait na. Diba? Ano siya? Taong simbahan. Laman kaya ng simbahan. Ako, araw-araw nga ako nagsisimba. Diba, dami ngang santo sa loob ng bahay namin. Nagtitirik pa nga ako ng kandila tuwing 3:00 ng madaling araw. Yan. Diba pala? Itim na kandila pala.
Pinaliliguran pala ng itim na kandila. Witching hour pala. Yung pala yung mali. Diba? So, may hindi ganon. Basta nagtitirik ka ng kandila. Diba? Pero yung are pala, aware of the things that, of the good things that you do. Ang sinasabi natin, kailangan may awareness ka din sa maling ginagawa mo. Yes, kasi totoo. pwede mong i-cover up yun eh. Pwede mong sabihin na mabait ako. Oo, akala mo mabait ka. Ay, Diba? Kasi Oo. palasimba ka, pero hindi mo nakita na may mali ka rin palang ginagawa. Na kung tutusin, mas marami pala yung maling ginagawa mo. Perfect example, di ba? Yung mga kwento na nasa simbahan, nagsiserve sa simbahan. Correct. Pero nuknukan ng chismosa. Oo. Di ba? Nuknukan, yung panis lagi ang bibig, ganon. Bulok ang bunganga, may mga ganon sinasabi. Hindi na papanis ang bibig nun kasi laging laging gamit, Oo, di ba? bagong toothbrush, pero may panis, ganon. Kasi bulok ang lumalabas. Oo. Sabi nga daw nila, ang simbahan daw Oo. asosasyon na mga chismosa, pakialameras. Sabi Kasi yan, ang dami kasing ganun. Natin nalalahat ha. Hindi lahat. Kung hindi Correct. kayo yan, di wag kayo True. umalma. Kung kayo yan, hindi umalma kayo. Correct. At saka kung ang simbahan ninyo hindi asosasyon ng mga Chismosa. chismosa, pakialameras, di hindi. Di ba? Ang sinasabi lang natin, may gano'n na, May ganun na, taong marami. simbahan pero kung makatalak against others within the church, ay wagas. Totoo. Yun, kitang-kita. Meron namang iba na within the church, bait-baitan, pag lumalabas na, grabe grabe mang Manira away ng ng kapwa. correct, mang away ng enforcer, manghamak ng mga street sweeper, specific. Hindi ibig sabihin, kung Totoo. makapanigaw sa ibang tao, akala mo siya na ang pinaka mataas, 'di ba? Pero taong simbahan, Yes. And hindi nagsaserve, Yes. nagdadasal araw-araw. Yun yung sinasabi natin, hindi sila aware doon. Kasi ang awareness nila ay nakafocus doon sa gawang simbahan. So, kailangan aware ka doon. Importante po yun, mga kaibigan. Teka, bakit parang ganun? Taong simbahan naman ako, pero parang minamalas-malas pa rin ako. Diba? Kasi nga, gumagawa ka pa rin ng masama. Mas marami pa rin yung gawang masama mo kahit sabihin nagsiserve ka sa simbahan. Correct. So, Dapat, kung nagsiserve ka sa simbahan, yun yung i-expand mo. you walk your talk. Yes, yun yung palawigin mo. Bawasan mo yung pag-chismis, bawasan mo yung pagmumura, bawasan mo yung mga hindi maganda na ayaw ng simbahan mo o ayaw ng Diyos na pinaniniwalaan mo. Diba? So yun, kailangan maging aware ka doon. Correct. Kasi parang sumasama nga ako sa outreach program, mabait-bait ko eh, di ba? Kailan yun? Every two decades? Yung ayabang-yabang mo na isang beses ka lang naman sumama, di ba? Correct. Yung lang talaga, yung nakisabit ka lang talaga tapos may picture ka lang. Dapat aware ka na hindi naman pala taus-puso yung pagsaserve ko eh. Talagang Correct. nakikeme lang ako dun sa outreach, wala kasi ako Masabi. magawa today. Oo. Or wala lang ako magawa today. So aware ka na yes, feeling mo, bait-baitan. Yes naman, totoo, sumama ka eh. Pwede naman choice mong hindi sumama. But the fact that you joined that outreach, ibig sabihin that's good. And that's the plus point sa goodness. Kaya It's lang, an act of kindness. Oo, it's act of kindness. Pero is the heart really for... Sumama ka nga, Actual. nag-picture ka, wala ka namang ginawa doon. True. O kaya pabigat ka pa. Nag-chismis ka nga lang din doon eh. Tama. Habang namimigay sila ng lugaw o kaya namimigay ng relief goods, nandun ka sa chinichismis mo yung isang nagbibigay ng relief goods, diba? Ay, alam mo ba, kagabi, ganyan. Sabi mo, paminta. Ang tigas ng kulagot. Ang itim pa. Naging Babulok nga yung paminta. bunganga, ang dumi pa ng ilong. Diba? So, tama. Oo, gusto ko yan na aware ka na may ginagawa kang mabuti, pero ang tanong, aware ka rin ba na may ginagawa kang hindi mabuti? Tsaka kanina si partner mentioned something about changes, 'di ba? So, lahat ng tao binibigyan ng chance. Correct. Tsaka, tingnan mo, you were young, you were careless, you were scared, 'di ba? Hindi ka humingi ng proper guidance kasi natakot ka sa mga magulang mo, 'di ba? So, nagpalaglag ka ng baby. Pero hindi naman ibig sabihin no na years later, ganun ka pa ring klase ng tao. 'Di ba? Parang ako para sa akin ang laging perfect example talaga yung kaibigan kong walwalera ng taon. Talagang nung nagwawalwal siya ng college, parang feeling mo yung kung i-judge mo siya sa sa actions niya during that time, feeling mo hindi magkakaroon ng magandang future. Feeling mo walang lalaking seryoso. Ganun yung feeling namin sa kanya na parang sobrang happy-go-lucky, sobrang
here, there, everywhere yung boyfriend na parang pag inisip mo, paano kaya may magsiseryoso dito kung ganito ang POV niya tungkol sa lalaki, sa relationships, sa alak, ganun. Pero wag ka, sabi ko nga sa'yo, partner, nung nagkita kami, tapos years later, naging ulirang ina. Hindi matuloy-tuloy yung lakad namin kasi kailangan tapos muna yung mga anak niya sa school. So, dapat summer break. Kasi siya mismo yung nag-tutor, siya mismo yung So, summer break is the only time that we get to meet. Tapos nung nag-meet na kami finally, kasama yung mga anak niya, uminom lang siya ng konti, lumaki yung paa. So, ibig sabihin, hindi na siya sanay. Samantalo na nagwawalwal siya nung araw, ang image siya talaga yung template na walang seseryoso dito or hindi siya responsableng tao, period. Ganon. Oo, parang irresponsible talaga to. Medyo wala siyang patutunguhan. Pero wag ka, siya yung pinakamaraming anak sa amin. Siya yung kahit iniwan na din ng asawa, kayang-kaya niyang i-handle yung kanyang buong pamilya. Nagulat na lang kayo na parang yun yung mga taong hindi mo inakala pero naging matino, di ba? Sa kabila ng mga hindi magagandang ginawa noon. Dati, di ba? So, pwedeng magbago Pwede talagang mag-change, di ba? Totoo naman din minsan nagugulat kayo, bakit dati naman nakikita ko lang nakatambay tapos ngayon lay minister? Di ba? Di ba kasama niya yung mga manginginom? Tingin mo ba forever na lang siya, iba-brand mo siya as manginginom for life? Hindi. Maaaring mag-change of heart talaga yan. Tapos yung change of heart na yan will lead him to the church, diba? So, people change. Depende sa situation, depende sa panahon, problema, diba? Minsan nababago ka ng problema mo Ganun. Totoo yun. Magandang lesson ito hindi lamang dun sa mga taong kagaya ng pinagdadaanan ni Kali. Diba? Lesson din ito doon para sa atin ang mga nanonood, nakarinig ng kwento niya, sa mga nakikinig ngayon. Lesson din ito for us na lahat tayo ay magkakaroon sa buhay natin ng pagkakamali. Lahat tayo magko-commit ng kasalanan. Walang exempted. Lahat tayo ay magkakaroon ng maling desisyon sa buhay. Pero ang itinuturo sa atin ng kwentong ito, lahat tayo may chance na magbago. Yes. Diba? Magkakamali ka And hindi ibig sabihin nun, you are defined by your mistakes. Diba? Ay siya anong tawag dito? Chismosa siya chismosa siya. Pero hindi mo pwedeng i-define siya forever as chismosa. Kasi nga, binibigyan natin ang bawat tao, o tayo, hindi natin, binibigyan tayo ng Diyos ang bawat tao na magbago. Diba? Kaya wag ka magugulat yung kung ang dating kilala mong chismosa ay hindi na chismosa ngayon. Kasi yun nga ay nababago ang tao. Correct. Yun yung maganda doon. We are given the chance na magbago. At for sana, the better. yes, yun yung sinasabi natin. Kasi may mga iba na unfortunately, ang pagbabago yun sa kanila is for the worst. Hindi. Doon tayo, sa pa-fresh tayo, wag po tayo sa pabulok. Correct. Ganun. So lahat ng kakilala mo noon na hindi maganda ang ginawa, 'di ba? Huwag nating i-brand na na ganun sila forever. Yes. Bibigyan sila ng chance na magbago. True. Mali mo sila nagbago na ngayon, hindi mo lang alam, hindi mo lang nakausap. Correct. Hindi mo lang alam talaga yung buong kwento ng buhay. Tama. O sana Kali, dahil ano ba yung sinabi mo grabehan naman yung intro mo sa amin na parang bilib na bilib ka talaga sa mga namin. Ang dami naming alam sa buhay, hindi ka sure. Hindi tayo sure. Minsan mamaru lang kami. Kadalasan mamaru, paminsan naman based on experience. Ayan. Sabi niya, si Kali ay isa sa mga napakaraming tambalanista na bilib sa inyo. Kasi tingin ko po ang dami niyong alam sa buhay. O yan, sana dahil sa bilib na yan, nakatulong naman yung mga sinabi namin, nakadagdag ng kagaanan ng kalooban at hindi nakadagdag ng sama ng loob sa'yo. Ayan. Submit your emotions to the Lord. Yes. Siya lang ang makakapawi niyan. Naway you feel that peace of mind and heart soon. Wala po talagang makakatalo sa peace of mind and heart. Isa siyang napakalaking gift na some people take for granted, pero yan yung bagay na wala ang maraming tao. Minsan akala lang natin okay sila pero hindi pala peaceful yung isip at puso. So maaring nga ito si Kali, maaring sa workplace or kung saan man, ang pinapakita niyang personalidad
is strong and okay, 'di ba? Pero hindi pala peaceful. Kaya 'yun ang prayer natin para sa kanya, 'di ba? Na ma-achieve mo na yung kapayapaan na 'yan. Huwag namang kahimlayan, ha? Huwag mahihimlay. hindi rest in peace. Peaceful mind and heart lang, ha? Salamat sa iyo, Callie, for sharing your story with us. At kung ikaw ay meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay na mariba. Yon! Kailangan pa bang